May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Natin ito ngayon, no? Hindi lang naman last year eh. No, even sa 2022 elections, nagbabala na si President na may candidate daw na nagko-cocaine. Tapos, last year, 2024, when Duterte was going around the country, no, binabalaan na niya tayo. May presidente tayong bangag. Tingnan natin. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Isa ito siguro sa dahilan kung bakit pinadala o kinidnap si President Duterte at pinadala sa Hague. Kasi mas mabubulgar yung pag-cocaine, pagdodroga ng pamilya ni President Marcos. Hindi yan galing sa akin. Di umano pagdodroga, ayon kay Senator Amy Marcos. Siguro yun yung dahilan kung bakit, isa sa dahilan na pinadala siya sa Hague, kasi alam niya kung totoo man, may alam ang presidente na itong si PBBM at si Lisa Marcos ay nagdodroga talaga, Tapos ngayon kinonfirm pa ng mismong kapatid, walang makakapag-discredit sa mga revelasyon ni Amy Marcos. Kasi she's a Marcos, 'di ba? Alam niya kung ano yung nangyari. Ano yung nangyari nung sila ay bata pa. Alam niya kung ano yung problema sa loob ng pamilya Marcos. Kaya kahit sabihin ni Gadon, hindi totoo, sabihin ni Claire, ngayon si Lacson pinagtatakpan, parang naging abogado na ni Marcos senador siya pero parang naging abogado siya ni Marcos ngayon hindi nila ma-discredit si Amy. Kasi again, kapatid siya, So I'm a bit excited sa mga susunod na mangyayari, sa mga mangyayari sa politika ng ating bansa,